Sa katunayan, mga kapatid, ngayon mababasa natin sa mga news ang pasimula. Nagkakaanyo itong isang relihiyon. Kung tawagin po nila ay one world religion. Noong nakaraang mga buwan, nagkaroon ng pagtitipon ang lahat ng relihiyon sa Netherlands, sa Hague, Netherlands. At nagpirmahan sila ng isang kasunduan. Lahat ng mga relihiyon pumunta doon. Pinamumunuan ito ni Pope Francis ng Papa. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale. We need a global compact on education. The world needs to be re-educated, and we need the leaders of the world to come together and sign this compact. And a compact, of course, is a firm contract, promise, treaty, or an agreement. Che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Nagpirmahan sila ng pagkakaisa. Makikita natin sa susunod na video clip ang pangyayaring ito na nangyari sa Hague, sa Netherlands. Ganon din, mayroon din kasunduan. Kung tawagin ito ay Abraham Accord or something like that. Ipapakita ko rin sa video ang bagay na ito, na sila ay nagkasundo na sisikamping huwag daanin sa puwersa o sa gulo. Ito pong Abraham Accord ay kasunduan ng tatlong monotheistic na relihiyon. Ang relihiyon ng Islam, ng Judaism, at ng Christianity. Nagpirmahan po sila. The President of the United States, the Prime Minister of the State of Israel, His Highness, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates, and the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain will now sign the Abraham Accords. They will each sign 4 copies, 1 in English, 1 in Hebrew, and 2 in Arabic. Kaya unti-unti mga kapatid na nagkakaroon ng anyo ang isang pananampalataya. Isang
paniwala sa relihiyon. Parang maganda ito. At ito sa katunayan ay nagsimula sa maliliit na paniwala ng mga ebangheliko. Ito po ay nagpasimula sa ecumenism na ang mga protestante at ibang mga relihiyon, lalo ang katoliko, ay nagkaisa na ang kanilang tanging criteria noon para mapabilang ay speaking in tongues. Pagsasalita sa wika. Sa kanila, yung speaking in tongues, tanda na ikaw ay sa Diyos. Kaya ang patotoo ng mga madre, nang sila ay magsalita sa wika, lalong naging tapat sila kay Birhen Maria. Kaya itong ecumenism, ito po ang mga pasimulang kilusan ng masamang espiritu para dalhin ang tao sa pagkakaisa. Fake na pagkakaisa. Bakit? Ang pagkakaisa sa Biblia, nagaya ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak at ng mga tunay na mananampalataya, ay pagkakaisa sa paniwala, sa doktrina. Pero ito, ang pagkakaisa ay basta magsalita ka sa wika, kasama ka na, ituturing ka na tama. Hanggang sa iyan ay mabuo, ngayon ay unti-unting nabubuo, nagkakaroon ng larawan, at pag ating pakikinggan ay parang totoo. Kaya narito mga kapatid, ang Antikristo pagdating, sasakay siya sa relihiyon. Kaya ang unang mga ngabayo sa Apokalipsis 6, yung 4 na horse rider, ang una po doon ay ang puting kabayo na nakasakay ang isang tao na may busog, yung pana, na ibig niya ay kapayapaan. Kaya ang one world religion, ang hanap talaga ay kapayapaan. Pero kapayapaang fake. Ang kasabihan diyan ay peace without the Prince of Peace. Kapayapaan na wala ang prinsipe ng kapayapaan na ang Panginoong Hesus. At sapagkat hindi totoo, mabibigo. At ang paniwala ng mga Bible scholars na ang one world religion sa kanilang kabiguan na ma-attain ang kanilang goal na peace, ay posibleng sila ay bumuo na rin ng one political power na pinangungunahan pa rin ng Antikristo. Dahil hindi napatunayan sa kasaysayan na ang tao hindi mapigilan sa pag-aaway, sa giyera, kahit ang United Nations. Maging bagong ang United Nations, ang League of Nations, na parang ang adhikain rin yan ay parang United Nations. Pero sa League of Nations, nabuo ang Second World War. Hindi mapigil ang pag-aaway ng tao. At bunga niyan, kung hindi makuha sa relihiyon, dahil ang relihiyon talaga dahil ang relihiyon ay, lalo pag hindi tunay na relihiyon, tao ang nasusunod. Malibang tunay na may buhay na sugo, na tumanggap ng aral mula sa Panginoon. Yun ang tunay na makakahawak sa buhay ng tao, sa puso ng tao. Pero basta relihiyon, ang relihiyon mga kapatid ay maganda. Mula pa sa unang sibilisasyon ng tao, may relihiyon na. Pero walang tigil ng gera ng away ang tao. Dahil ang puso ng tao hindi mahawakan ng relihiyon. Ang pwede lang humawak sa puso ng tao ay ang Espiritu ng Diyos at ang turo't aral na mula sa Diyos. Kaya
itong nagkakaisang mga reliyon, gaya ng makikita natin doon sa Summit Conference o pagkakaisa ng lahat ng reliyon sa Hague, Netherlands. Yan ay mabuti, pero ang tao nga ay hindi mahawakan ng reliyon. Tingnan ninyo dito sa atin, ang kabulukan hanggang sa ma-develop sa panahon ng dating Pangulong Macapagal, na-coin nila ang expression, the culture of violence, na dito raw sa atin ay nabubuo. Ang culture of violence, pero kasama po nitong violence culture of corruption. Nagiging paraan ng pamumuhay, yan po ang kultura, paraan ng pamumuhay. Kaya relihiyon, tayo nga ay pinakarelihiyosong bansa. Sa Asya, tayo lang ang Kristiyano. Pero nung panahon ng dating Pangulong Macapagal, tayo ay kabilang sa 3 na pinakakorap na lipunan sa Asya. Kaya nakakalungkot ito. Kaya makikita ng tao na ang relihiyon, maging sa panahong ito, ang one world religion, lalo na sa panahong ito, ang doktrina ay hindi na mula sa Biblia. Mula na sa filosofiya ng humanism. At sa humanism, mga kapatid, parang Kristiyano ito, parang magandang pakinggan. Pero walang puwersa. Dahil sa humanism, walang Diyos ang humanism. Ang Diyos ng humanism ay ang tao. Ang kanilang paniwala na ang tao hindi nangangailangan ng anumang Diyos, kailangan niya ay ang kanyang sarili. Kaya lalong makikita nila na mabibigo sila hanggang sa ang kanilang tanging masusulingan ay ang puwersa. Kaya mabubuo rin ang one government. Kaya ang Antikristo sasakay sa one world religion at one world government. Kaya ang sabi sa talatang 4, sino ang kagaya ng hayop? Sino ang makakabaka sa kanya? Kaya kontrolado. To the extent, mga kapatid, na ang tao ay makukontrol ng gobyerno. Ang paniwala ng marami na itong RFID na balak ay gamitin sa mga sasakyan, at sa katunayan, may mga tao na ang paniwala, ang naririnig na balita, hindi ko nga lang mapatunayan, ang mga celebrity, sa halip na ID na nawawala, ay nagpapa-implant. Hindi ako makabanggit ng pangalan sa naririnig ko, dahil hindi ko pa naman napapatunayan. Ito'y naipangaral ko na long time ago, sa pangaral ko ng cashless society. Marami ang nakakaalaala nitong cashless society na darating ang araw na hindi na pera ang gagamitin. Lahat ay sa cellphone siguro. Oh. Pero ang paniwala nila dito sa RFID, ito ay paraan ng pag-control sa tao. Sa pag-monitor sa tao. Kapag mayroon ka nito, halos ikaw ay nakikita ng gobyerno through this. Alam niya kung kailan ka bumili ng alak, kung bumili ka ng gasolina, lahat ng gagawin mo, mamomonitor. Kaya ang RFID ay paraan ng pag-monitor, paraan ng pag-control, paraan ng tugaygay sa tao. At ito'y naniniwala sila na ang
technology na ito ay gagamitin ng Antikristo. Ewan ko, narinig na babasa ko ngayon na ito ang RFID raw. Hindi naman daw ito yung mark of the beast. Pero, dahil nga ito ay napakabisa nito pwedeng wala ka ng dalang pera. Lahat ay nasa. Ito'y, pag pumasok ka sa isang lugar, ma-scan ka, malalaman kung ano ang dala mo, kung ano ang bibilin mo, kung ano ang iyong gagawin. Kaya ang paniwala nila na itong makabagong technology na ito ay gagamitin ng Antikristo para ma-monitor ang lahat ng tao. Malalaman kung ikaw ay walang tanda, hindi ka makakabili. Kung mayroon ka namang tinda, hindi ka makakatinda. Kaya hindi ka makakakilos dahil ang lipunan ay binubuo ng buy and sell. Magsisil ka ng iyong produkto para ikaw ay kumita, bibili ka, pero hindi ka makagawa niyan pag walang itong paniwala nila na mark of the beast na posible na ito po ang RFID. May paniwala nga na doon sa ito hindi naman mapatunayan na yung anti-vaccine laban sa COVID ay kasama itong RFID na ito ay i-injectionan lahat ng tao. Ginugugulan ito ni Bill Gates ng mga $8 to $9 billion para lang maisagawa. Kaya narito mga kapatid, nabubuhay tayo sa panahon na hindi natin namamalayan, kontrolado tayo ng relihiyon at ng military. At ito po ay sa panahon ng pamamahala. Ang mabuti lang po rito ay maiksi lang na panahon na ito. Sa pantaha, ang sabi ng Bible ito ay 3 taon kalahati lang. Actually, ang second part ng tribulation. Ang tribulation kasi ay 7 years. Kung itong pagsamba sa Antikristo, kung hindi ka sumamba ay pupugutan, will last for 42 months, which is 3.5, which is the second part of the 7 years tribulation. Kaya ang ibig sabihin, ang first 3.5, mahina-hina ang hirap. Dahil by this time, ang mga mahirap na rin dahil sa paghatol ng Diyos ito napakahirap na rin, nasabi nga sa Apocalypse 9:6 ay ganito. At sa mga araw na yaon, ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan at mga agnanasang mamatay at ang kamatayan ay tataka sa kanila. Isipin mong hirap yun. Ang kamatayan matatakot sa iyo. Sa hirap ng buhay, pag sobrang hirap ng buhay, hindi na matiis, mas hahanapin ng tao ang kamatayan. Ito ang tribulation. Pero itong later part ay lalong mahirap dahil sa ito ang pagpapahayag ng Antikristo. Na siya ay Diyos, na siya ay kapantay ng Diyos, kaya ang nagsasalita nga siya ng kapusungan, paghamak sa Diyos. Kaya mga kapatid, sabi sa talata na 5, ang sabi po, at binigyan siya ng isang bibig na magsasalita ng malalaking bagay
at mga kapusungan at binigyan siya ng kapamalaan upang magpatuloy sa 42 buwan, which is 3.5 years. Ito po. Kaya, ang Antikristo, maghahari. Pagkatapos ng 42 months, siya ay darating ang Panginoon. Magwawakas ang paghahari ng Antikristo dahil siya ay sisirain ng Panginoon. Pero, bago dumating ang Panginoon, sa loob ng 7 years tribulation, ang huling bahagi nito na 3.5 years ay magiging tahasan at walang pigil na kapahayagan ng kapangyarihan ni Satanas. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Hindi sa atin mangyayari ito. Kung makakasama tayo sa rapture. Pag hindi tayo nakasama sa rapture, magiging membro ka ng one world religion. Ang sasambahin ninyo ay Antikristo. Pag hindi ka sumamba, puputulan ka ng ulo. Pag hindi ka sumamba, hindi ka makakabili. Napakahirap ang buhay, hindi ka wala kang pera. Salamat at may rapture. Ang tanging pag-asa ng iglesia ay ang rapture. Sapagkat bago ang mangyaring ito ay ang rapture. Bago mag-rapture, yung beginning of sorrows. Tayo ay nasa beginning of sorrows. Na ipakita ko Sunday school noong nakaraang linggo, na tayo ay nasa huling araw o huling oras ng fourth watch. And anytime, ang rapture ay mangyari. Mga kapatid, pagsikapan natin, magpuya tayo upang tayo'y makasama sa rapture. Pag hindi, magiging kabahagi tayo sa one world religion at maa-under tayo sa isang one world government